Ang kaso na ating tatalakayin ay mula sa bansang Singapore kung saan dahil sa kanilang gag order bawal isapubliko ang pagkakakilanlan ng mga biktima at kriminal. Sa halip na gagamitin ng mga nakakalitong codes mula sa korte gaya ng CEG o CKC, gagamit tayo ng mga alias para sa episode na ito. Ang halimbawa, ang suspect na si Jay ay tatawagin natin Jacob at ang asawa niyang si Julia. Sa ganitong paraan, mas madali nating masusundan ang madilim na kwentong ito. Isang huling paalaala, ang kasong ito ay nangyari sa Singapore pero hindi ito sumasalamin sa buong bansa o sa lahat ng mga Singaporeans. Ang masasamang tao ay nasa kahit saang panig ng mundo. Sa katunayan, ang Singapore ay isa sa mga bansang may pinakamababang crime rate sa buong mundo. Marina Bay Sands sa Singapore. Ito yung tatlong naglalakihang gusali na may tila isang spacecraft na kapatong sa itaas. Ang tuktok nito ay may pinakamalaking infinity pool sa buong mundo. Ang Marina Bay Sands ay isa sa mga pinakasikat na pasyalan sa mundo na kilala sa modernong arkitektura, marayang entertainment at magandang tanawin ng dagat. At gaya ng inaasahan, ang ganitong karangyaan ay may katumbas na mataas na presyo. Ang pinakamurang kwarto rito ay nagsisimula sa $500 o mahigit 28,000 pesos bawat gabi. Pero kung gusto mo ng buong luho, meron silang Lover's Suite na nagkakahalaga ng mahigit $1,500 o halos katumbas ng 85,000 pesos kada gabi. Ang isang luxury resort na para sa marami ay pangarap lamang pero para kay Jacob, walang halaga ang pera. Sinabi niyang hindi siya magtitipid at handa siyang gastusin ang lahat para lang ma-splurge o matreat ang kanyang asawa na si Julia. Maghapon silang nag-relax, naka-bathrobe, nagpapakasasa sa spa at room services. Tila isang perpektong bakasyon. Pero nang sumapit ang gabi at pumasok na si Julia sa banyo para maligo, doon na kinuha ni Jacob ang pagkakataon para isakatuparan ang kanyang tunay na pakay. Habang naghihintay si Jacob sa loob ng kwarto, mataman siyang nakikinig. Hinihintay niyang marinig ang pagbukas ng gripo at ang tunog ng pinto ng shower bilang hudyat na abala na si Julia. At sa sandaling masiguro niyang naliligo na ang asawa, doon na siya sumunggab. Sumunggab siya sa cellphone ni Julia. Ito ang pinakapakay niya, ang tunay na dahilan kung bakit niyang pinagplanuhan ang maramiyang biyaheng ito. Gustong malaman ni Jacob kung ano ang itinatago sa lintik na phone na yan. Inisa-isa niya ang bawat messaging app, ang WhatsApp, hanggang sa binuksan niya ang Facebook Messenger. Pabilis niyang in-scroll ang mga messages. Alam na alam niya ang hinahanap niya dahil matagal na siyang may hinala. At doon tumambad sa kanya ang mga usapan sa pagitan ng kaibigan niyang si Oliver at ng asawa niyang si Julia. Binasa niya ang kanilang usapan at sadyang napakasakit nito para kay Jacob. Ikinukwento ni Julia kay Oliver na kasalukuyan silang nasa Marina Bay Sands at tila nanunukso pa itong si Oliver at tinatanong si Julia kung magsusuot pa ito ng bikini o lalangoy sa pool. Nagpapatuloy siya sa pag-scroll at doon na tumambad ang mas malulubhang mensahe. Ibinibida ni Julia kay Oliver ang lahat ng mga intimate details o masisilang detalye ng pagsasama nilang mag-asawa. Ayon sa mga mensahe, sinasabi ni Julia na tuwing yayain siya ni Jacob na makipagtalik, hindi na niya alam ang gagawin. Pagod na siyang sumunod dahil wala na siyang nararamdamang kasiyahan sa piling ng asawa. Pero ang pinakamasakit na nabasa ni Jacob ay tuwing napipilitan si Julia. Pipikit na lang niya ang kanyang mga mata at ini-imagine ang lalaking kayakap at kasiping niya ay walang iba kundi si Oliver. Doon na napatunayan ni Jacob na niloloko siya ng kanyang asawa at ng sarili niyang kaibigan. Ramdam niya ang matinding pagtataksil pero hindi ang pagtataksil ni Julia ang nagpapakulo ng dugo niya, kundi ang pagtatraidor ni Oliver. May usapan sila. Ang papel lang ni Oliver ay tuksuhin at akitin lang si Julia bilang bahagi ng kanilang plano, hindi ang totoong mahulog o makipagtalik dito.
Para kay Jacob, hindi ito bahagi ng plano at ang kaibigan niya ang tunay na nagtraidor sa kanya. Kinasal sina Jacob at Julia noong taong 2010, ngunit isang taon pa lang ang lumipas ay nagsimula na ang lamat ng kanilang relasyon. Noong 2012, kahit bago pa lang silang mag-asawa at wala pang mga anak, lihim na palang gumagamit si Jacob ng mga dating apps para humanap ng ibang babae. Lalo pang lumala ang sitwasyon, nagpagkaroon sila ng anak. Dumaan si Julia sa yugto na normal sa mga bagong ina ang pagkawala ng gana sa aspetong sexual. Sa halip na intindihin at suportahan ng asawa, ginamit ito ni Jacob na dahilan para lalong magpakasasa sa kanyang mga extramarital affairs. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Jacob dahil sa huli ay hindi na niya naitago ang kanyang mga panluloko kay Julia. Mula nang mabunyag ang kanyang pagtataksil, ang kanilang tahanan ay naging pugad ng hidwaan. Sa tuwing sila ay mag-aaway, hindi pinalilipas ni Julia ang pagkakataon na ipamukha sa kanya ang kanyang kawalan ng katapatan. Ngunit may isang banta si Julia na tumatak at naging lason sa isipan ni Jacob. Kung kaya mong magtaksil sa akin, kaya ko rin. Dito na nagsimulang mabuo ang isang mapanganib at mapanirang hinala. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa utak ni Jacob hanggang sa makumbinsi niya ang kanyang sarili na baka totoo na ngang naghihiganti ang kanyang asawa. Sa kanyang mga lihim na posts sa internet, inamin ni Jacob ang bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil niloko niya si Julia noong buntis pa ito at naniniwala siyang may grudge o matinding galit ito sa kanya. Dahil sa banta ni Julia na gagawin din ito ang ginawa niya, sinabi ni Jacob na nabubuhay siya sa ilalim ng matinding takot at anxiety. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapansin ni Jacob ang tila paglamig ng pakikitungo ni Julia sa kanya. Bawat kilos ng asawa ay binibigyan niya ng mali siya. Particular na ang pagiging malapit nito sa kanyang boss. Sa isip ni Jacob, hindi na lang trabaho ang dahilan ng kanilang ugnayan. Natatakot siya na ang kanyang hinala ay mauwi sa isang bagay na hindi niya matatanggap. Ang makitang ang kanyang asawa ay pag-aari na ng iba. Sa halip na ayusin ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng katapatan, mas pinili ni Jacob na magpadala sa laso ng kanyang hinala. Napadpad siya sa madidilim na sulok ng internet hanggang sa matagpuan niya ang Sammy Boy Forum, isang tagong komunidad na kilala bilang pugad ng mga lalaking may baluktot na pagnanasa. Doon sa piling ng mga estrangherong may kaparihong madidilim na kaisipan, nakahanap siya ng mga kakampi. Sa halip na itama ang kanyang mga mali, ang mga taong ito ang nagtulak sa kanya na isakatuparan ang isang masamang plano na tuluyang wawasak sa buhay ni Julia at ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang Sammy Boy? Ang Sammy Boy Forum o kilala rin bilang sammyboy.com ay nahahati sa ilang pangunahing seksyon o sub-content. Bagamat ang ilan ay mukhang normal, ang karamihan ay may madilim na tema na naging dahilan kung bakit ito naging controversial sa Singapore at sa iba pang bahagi ng mundo. Ang mga pangunahing sub-content nito ay ang Alfresco Coffee Forum. Ito ang itinuturing na public square ng site. Sa kabila ng pangalang Coffee Forum, hindi ito tungkol sa kape. Ang nilalaman nito ay ang talakayan tungkol sa politika ng Singapore, ekonomiya, kasalukuyang mga balita at relihiyon. Dito naglalabas ng hinaing ang mga lokal tungkol sa gobyerno o sa mga isyong panlipunan. Ito ang pinakahindi malisyosong bahagi ng site, pero kilala pa rin ito sa pagiging toxic at agresibo ng mga diskurso. Ang pangalawa ay ang The Asian Values Forum. Ito ang pinaka-controversial at madilim na bahagi ng Sammy Boy kung saan napadpad si Jacob. Ang mga nilalaman na matatagpuan sa The Asian Values Forum ay ang mga adult content, kwentong sexual, at mga review ng mga red light district services na may mga sub-threads. The Lover's Corner. Dito nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kanilang mga extramarital affairs. Nandyan din ang cuckolding, ang voyeurism threads. Ito ang sinalihan ni Jacob. Dito nagpo-post ang mga asawang lalaki ng mga litrato o video ng kanilang mga asawa nang walang paalam or non-consensual.
Field reports or ang FR. Ang sub-content na ito ay parang Yelp o review site para sa mga sex workers. Detalyadong isinusulat ng mga user ang kanilang karanasan, presyo at rating sa mga babaeng binayaran nila. Nandyan din ang illegal or leaked content section. Dito naman ay talamak ang pagbabahagi ng mga link para sa mga spy cam footage, mga nakatagong kamera sa mga banyo, fitting rooms o kwarto tulad ng ginawa ni Jacob. Kasama din dito ang revenge porn, pagpapakalat ng mga masiselang larawan ng mga ex-partners para makaganti. Upskirt photos, mga litratong kinuha sa ilalim ng palda ng mga babae sa publiko nang walang pahintulot. Sa madilim na mundo ng Sammy Boy Forum, ang mga codes o abbreviations ay hindi lamang ginagamit para sa mabilisang pag-uusap. Ito ay nagsisilbing pader upang hindi agad maintindihan ng mga otoridad ang masiselang aktibidad na nagaganap sa loob. Ang mga lihim na code ng forum, unang-una ay ang AVF o ang Asian Values Forum, ang pinakamadilim na seksyon ng site. Dito itinatago ang mga usapang voyeurism, palitan ng masisilang video at mga plano ng pagtataksil. Nandyan din ang FR or Field Report, isang detalyadong ulat. Imbes na diary, ginagawa itong review kung saan isinusulat ang bawat kilos, suot at reaksyon ng biktima na parang isang produkto. Samantalang ang OM ay ang other man at ang OW ay ang other woman, ang tawag sa kabit o sa taong ginagamit na pain para akitin ang asawa at subukan ang katapatan nito. Andyan din ang CML, Can My Look, ginagamit kapag nagtatanong ang isang miyembro kung sapat ba ang kanyang itsura para makapang-akit at makapanloko ng ibang tao. Samantalang ang H&S o ang Hardware and Software, ito ang code para sa mga kagamitang pang-espiya gaya ng mga hidden cameras at streaming apps na ginagamit sa loob ng bahay. Nang i-post ni Jacob ang kanyang hinaing, pumuhos ang mga komento mula sa mga brothers niya sa forum. Sa halip na tulungan siyang isalba ang kanyang pamilya at buhay mag-asawa, mas pinili ng mga tao sa forum na gatungan ang kanyang takot. Sinuportahan nila ang kanyang maling katwiran, na dahil pinatawad na siya noon, wala nang karapatan ang asawa niya na manumbat o magduda. Pinaniwala nila siya na hindi siya dapat mabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang asawa. Ngunit, ang pinakamadilim na payong natanggap niya ay bakit hindi mo siya gawa ng bitag. Mas mabuti nang malaman ang katotohanan kaysa mabaliw sa pag-aalinlangan. Doon nabuo ang desisyon ni Jacob na mag-set up ng isang honey trap. Isang industriya na talamak hindi lang sa Singapore kundi sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang matinding selos, nagdesisyon si Jacob na gumamit ng honey trap. Kumuha siya ng isang lalaking magsisilbing aktor upang akitin ang kanyang asawa sa pag-asang mahuhuli niya ito sa akto at magkakaroon siya ng matibay na ebidensya ng kataksilan. Iba ito sa pag-hire ng private investigator na nagmamanman lang kung may ginagawa ng mali ang partner mo. Sa honey trap, ikaw mismo ang gumagawa ng bitag. Nagbabayad ka ng tao para landiin ang partner mo at titingnan kung kakagat ba siya sa tukso. Ngayon, sa halagang $100, pwede ka nang kumuha ng online tester para landiin ang partner mo sa internet. Kung hindi siya papatol o i-reject niya ang flirt, isi-send sa iyo ang screenshots bilang proof ng katapatan niya. Wala ng personalan o pagkikita. Puro chat, messages at screenshots na lang ang ebidensya na ibibigay sa iyo. Para kay Jacob, hindi sapat ang simpleng pagmamanman. Nais niya ng isang sitwasyong wala nang kawala ang kanyang asawa. Binuo niya ang isang baluktot na plano, isang honey trap. Ngunit hindi tulad ng karaniwang asawa na naghahanap ng ebidensya para sa divorce. Tila walang balak si Jacob na hiwalayan si Julia. Ang kanyang motibo ay mas malalim at mas masahol pa. Isang may sakit na pagnanasa na makitang may ibang lalaking umaangkin sa kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang silid tulugan. Sa paghahanap ng perpektong pain sa Sammy Boy Forum, natagpuan ni Jacob si Oliver. Ang dahilan ng pagpili ni Rito ay hindi dahil sa karakter nito,
kundi dahil sa isang mababaw na material na bagay. Siya ay may-ari ng isang BMW. Sa baluktot na luhika ni Jacob, ang kanyang asawa ay isang babaeng materialistic na madaling maakit ng karangyaan. Naalala niya na ang dating kasintahan ni Julia ay nagmamaneho at may-ari ng isang BMW, kaya naniwala siyang ito ang magsisilbing mabisang pang-akit. Sa isip ni Jacob, basta't may lalaking dumaan na lulan ng isang luxury car, bibigay na agad ang kanyang asawa. Dahil dito, itinalaga niya si Oliver bilang kanyang OM o other man na gagamitin upang akitin at sadyang bitagin si Julia. Ngunit ang pinakanakakasuka sa bahagi ito ay ang papel ni Jacob. Hindi lang siya ang nag-iisip ng plano. Siya pa mismo ang naging tulay at katuwang ni Oliver. Siya ang gumawa ng paraan, nagbigay ng mga impormasyon at nagpapadali sa bawat hakbang ng panunukso upang masiguradong mahuhulog ang sarili niyang asawa sa bitag na siya mismo ang naglatag. Nakakapangilabot ang takbo ng utak ni Jacob. Habang ipinagsisigawan niyang takot siyang baloko, siya mismo ang masigasig na gumagawa ng paraan para maisakatuparan ang panlulokong ito. Malinaw na hindi hustisya o katotohanan ang kanyang hinahabol. Ang tanging mithiin niya ay ang masakit at baluktot na pagdanasa na mapanood ang sariling asawa na sinisipingan ng ibang lalaki habang nag-aabang sa dilim para posibleng sumali. Sa kabila ng mga babala na ang apoy na ito ay posibleng tumupok sa kanya, mas pinili ni Jacob na ituloy ang kakatwang plano kasama si Oliver. Dito na nagsimula ang kanilang maruming sabuatan. Nangako si Oliver na magsisilbing mata at tenga ni Jacob sa loob ng bahay ni Jennifer. Bawat palitan ng chat, bawat ngiti at kahit ang pinakamababaw na mensahe mula sa asawa ay agad na idedirekta ni Oliver kay Jacob. Ang bawat galaw ni Jennifer ay naging kontrolado at di numero habang ang sarili niyang asawa ang nagsisilbing direktor sa likod nito. Upang mapabilis ang komunikasyon, idinagdag ni Jacob si Oliver sa Skype kung saan binuo nila ang pundasyon ng kanilang panlilinlang. Ito ang Facebook ng asawa ko, wika ni Jacob, sabay bigay sa mga impormasyong dapat ay pribado. Sama-sama silang lumikha ng isang huwad na pagkatao, isang digital na maskara sa pangalang Brad Shan. Nilagyan nila ito ng account ng mga nakakaakit na larawan para magmukhang totoo hanggang sa handa na ang bitag. Sa hudyat ni Jacob, nagsimula ng magpadala ng mensahe si Oliver kay Jennifer. Dala ang laso ng panunukso na unti-unting uubos sa huling bahagi ng kanilang pagsasama. Upang matiyak na magiging mabilis ang pagkahulog ni Jennifer, binigyan ni Jacob si Oliver ng isang cheat sheet, isang listahan na naglalaman ng lahat ng paborito, kinatatakutan at mga hilig ng kanyang asawa. Gamit ang impormasyong ito na dapat ay sa kanila lamang ni Jennifer, madaling nakuha ni Oliver ang loob ng biktima. Bawat salitang binitawan niya ay tila sadyang itinadhana para kilitiin ang damdamin at paamuhin ang loob nito sa bawat usapan. Naging matagumpay ang kanilang bitag at kasabay nito ang pagbabantay sa cellphone ay naging isang madilim na obsesyon para kay Jacob. Araw-araw, wala siyang ibang iniisip kundi ang mga ulat mula kay Oliver. Balisa siyang nag-aabang sa bawat detalye. Anong sabi niya? Nag-flirt ba siya? May ipinadala bang litrato? Nag-reply ba siya? Kailan kayo magkikita? Sabik na sabik si Jacob na malaman ang bawat maliit na detalye ng panunukso ni Oliver sa sarili niyang asawa na tila ba isa itong palabas na siya ang direktor. Matapos ang isang buwan ng matinding pag-uusap online, pumayag si Jennifer na makipagkita kay Brad Shen para sa isang romantikong dinner date sa park. Ang emosyon ni Jacob sa sandaling iyon ay isang nakakalitong timpla ng selos at kagalakan. Nasasaktan siya dahil totoong nakipagkita ang kanyang asawa sa iba, ngunit nangingibabaw isang may sakit na pananabik na malaman ang bawat segundo ng gabing iyon. At gaya ng inaasahan sa ganitong uri ng sabuatan, ang gabi ay nagtapos sa isang madilim na tagumpay. Pagkatapos ng kanilang hapunan, agad na nag-report si Oliver kay Jacob sa Skype upang ibalita ang mga nangyari. Nag-share kami ng wine, ulat ni Oliver, at tungkol naman sa intimacy, matagal kami naghawakan ng kamay at niyakap ko siya at naghalikan kami. Dahil sa tagumpay ng unang pagkikita, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Agad na inilatag ni Jacob at Oliver ang plano para sa kanilang pangalawang pagkikita. Isang lunch date sa isang park malapit doon kung saan mas malalim pa ang
balak nilang itanim na panlilinlang. Matapos ang kanilang pangalawang pagkikita, nagpatuloy ang mapanlinlang na pag-uulat ni Oliver kay Jacob. Sa kanilang usapan sa Skype, tila normal ang lahat. Halos pareho lang nung una. May wine, hawakan ng kamay, matagal na halikan. Yun lang muna, balita ni Oliver. Pinagmukha niyang kontrolado pa rin ni Jacob ang sitwasyon at dahan-dahan lang ang takbo ng panunukso. Ngunit sa likod ng mga ulat na ito, may nabuo ng lamat sa kanilang sabuatan. Ang katotohanan ay nagsimula ng magsinungaling si Oliver kay Jacob. Hindi na ipinagtapat ang kanilang pangalawang date ay naging mas matindi pa sa inaasahan. Dahil sa bugso ng damdamin at sa tindi ng kanilang pag-uusap, dumiretso na sila sa isang hotel at doon ay may nangyari na sa kanila. Dito na lumitaw ang pagiging tuso ni Oliver. Tila nahulog na ang loob niya kay Jennifer at nais na niyang angkinin ang biktima ng solo, palayo sa mapanuring mata ng asawa nito. Upang iligaw si Jacob, nagsimula siyang magpanggap na wala na silang ugnayan ni Jennifer. Hindi na kami masyadong nag-uusap, katwiran ni Oliver kay Jacob. Hindi siya nagre-reply para wala na kaming gana sa isa't isa. Habang pinapaniwala ni Oliver si Jacob na nabigo ang kanilang honey trap, ang totoo ay mas lalo pang nag-alab ang ugnayan nila ni Jennifer sa dilim. Habang kampante si Jacob na tapos na ang issue, ang kanyang kakampi at ang kanyang asawa ay patuloy na nagpapalitan ng mga mensahe at lihim na nagkikita. Ang huwad na relasyong ito na binuo sa laso ng pandodoko ay nagpatuloy ng halos 2 buwan. Isang lihim na itinatago hindi lang kay Jennifer kundi maging sa mismong mastermind na si Jacob. Noong October 26, 2010, dinala ni Jacob ang kanyang asawa sa isang marangyang staycation sa Marina Bay Sands. Ngunit sa likod ng tila romantikong bakasyon, isang malupit na katotohanan ang tumambad sa kanya. Habang nakatalikod at naligo ang asawa, binasa ni Jacob ang mga mensahe sa telepono nito. Doon niya nakita ang mga katagang parang sumaksak sa kanyang dibdib. Sinasabi ni Jennifer na sana raw ay si Oliver ang katabi niya sa hotel na iyon sa halip na ang sarili niyang asawa. Dahil sa tindi ng selos at galit, agad niyang kinumpronta si Jennifer. Ngunit dahil ayaw niyang aminin na nambubusalit siya ng gamit, gumawa siya ng alibay na may nakakita umano sa kanya na kapitbahay nila at nakitang pumasok ng isang hotel kasama ang isang lalaki habang magkahawak kamay. Ito ang pagsisinungaling na alibay ni Jacob. Hindi nag-atubili o nagkaila si Jennifer. Tapat siyang umamin sa kanyang pagkakamali. Oo, may affair ako, sagot nito. Ngunit agad niyang idinugtong na tapos na ang ugnayang iyon at wala na silang komunikasyon ng lalaki. Dito lumabas ang isang nakakagulantang na detalye. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang mungkahi ni Oliver na magkaroon sila ng threesome. Nais ni Oliver na matulog silang tatlo. Siya, si Jennifer, at si Jacob. Ang hindi alam ni Jennifer, ang mungkahing ito ay hindi isang biglaang ideya kundi bahagi ng orihinal na kasunduan ni Jacob at Oliver upang tuluyan ng makasali ang asawa sa eksena. Diring-diri si Jennifer sa immoral na mungkahing iyon. Para sa kanya, iyon ang hangganan. Agad niyang blinok si Oliver sa lahat ng plataporma at pinutol ang anumang koneksyon dito. Sa pag-aakalang ligtas na siya sa impluwensya ng lalaking iyon, lingid sa kanyang kaalaman na ang protector na nasa tabi niya sa hotel room na iyon ay siyang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Mukhang pinatawad na ni Jacob ang asawa niya o yun man lang ang akala ni Jennifer. Pakiramdam ni Jennifer ay nag-move on na sila at sigurado may dala-dala siyang guilt dahil sa sakit na naidulot niya kay Jacob. Ang hindi niya alam, si Jacob mismo ang nag-set up kay Oliver para akitin siya. Wala siyang kaalam-alam na nakatanggap si Jacob ng mga detalyadong report tungkol sa bawat salitang binitiwan niya. At higit sa lahat, wala siyang kaideya na hanggang sa sandaling iyon, patuloy pa ring nag-uusap at nagpaplano sina Jacob at Oliver sa Sky. Nagbago ang takbo ng kanilang madilim na laro nang magpahayag si Jacob ng bagong utos kay Oliver. Change of plans. Sa pagkakataong ito, hindi na panliligaw ang nais ni Jacob. Gusto na niyang puwersahin ni Oliver ang kanyang asawa habang siya ay nanonood sa isang tabi. Pinili nila ang petsyang may malalim na kahulugan, ang mismong 3 anibersaryo ng kanilang kasal bilang isang symbolic moment para sa kanilang karumaldumal na balak. Sumapit ang kanilang anniversary noong March 14, 2011. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, inabutan ni Jacob ng wine si Jennifer. Nag-clink ang
kanilang mga baso bilang toast sa lahat ng kanilang pinagdaanan bilang mag-asawa. Sa isip ni Jennifer, ang gabing iyon ay simbolo ng paghilo mula sa mga nakaraang pagsubok at kataksilan. Isang pagkakataon para sa bagong simula ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ang bawat lagok ni Jennifer ay naglalaman ng kataksilan. Ang wine ay may halo palang dinurog na sleeping pills. Isang laso na walang amoy, lasa o kulay. Bagamat nagtaka siya sa biglang pagkahilo, ipinagwalang bahala niya ito bilang pagod lamang. Ngunit sa loob mismo ng kanilang tahanan, ang lugar na itinuturing niyang kanlungan, tuluyan siyang nawala ng malay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jacob at agad na nag-text kay Oliver upang papuntahin ito. Habang naghihintay, binuhat niya ang walang malay na katawan ni Jennifer papunta sa kanilang kama at nilagyan ito ng blindfold. Isang panigurado kung sakaling magising ang asawa sa gitna ng pang-aabuso. Doon, matyagang nag-abang si Jacob sa pagdating ng isang lalaki upang isagawa ang kanilang planong paglapastangan habang siya ay nakapasid lamang. Matapos ang unang gabing iyon ni Oliver at Jennifer sa harap mismo ng mga mata ni James, hindi natigil ang siklo ng kataksilan. Sa halip na makaramdam ng sapat na pagsisisi para huminto, parang mas lalong nauhaw si Jacob sa ganitong senaryo. Tuwing aalis si Oliver sa kanilang bahay, naiiwan si Jacob na may halong pandidiri sa sarili pero may kakaibang pananabik na ulitin ang lahat. Nagsimulang mag-post si Jacob sa iba't ibang threads sa Sammy Boy tungkol sa wife swapping, kahit ang totoo ay hindi ito palitan, kundi pag-aalay sa kanyang asawa. Nakipag-ugnayan siya online sa mga taong may parihong madidilim na interest at ibinahagi ang kwento tungkol sa ginawa nila ni Oliver. Isa sa mga ito ay si Mel na naintriga at nagtanong kung pwedeng sumali. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag kaagad si James. Oo naman, gusto mo ring sumubok? Bigyan kita ng turn. Muling nilaso ni Jacob ang inumin ni Jennifer para tiyaking wala itong malay. Habang mahimbing na natutulog ang kanilang 4 na anak na babae sa loob ng isang bahay, hinintay ni Jacob ang pagdating ng isang estrangherong nakilala lang niya online para kayurin ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, mas malala ang ginawa ni Jacob. Ni-record niya ang buong pangyayari. Kumuha siya ng mga litrato at video para magsilbing alaala ng pagtatalik sa sarili niyang asawa habang siya ay nanonood. Sa loob ng 8 mahabang taon, paulit-ulit na nilason at pinatulog ni Jacob ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang 4 na anak na babae. Walang awa niyang hihilain ang walang malay na katawan ni Jennifer patungo sa kanilang marital bed. Ang lugar na dapat ay simbolo ng kanilang sumpaan at ang pinakaligtas na bahagi ng kanilang tahanan. Doon, magpapapasok siya ng mga estrangherong galing sa internet para lapastangin ang asawa niya habang siya ay nakatayo lang sa gilid, nanonood, kumukuha ng mga litrato at nire-record ang bawat sandali ng pang-aabuso. Hindi nagtagal, marami pang tao sa Sammy Boy ang na-curious kay Jacob at sa asawa niya. Lahat gusto nilang sumali. Nakipag-connect si Jacob sa isang lalaking nagngangalang Carrie sa Sammy Boy. Sabi ni Carrie na gusto niya yung pinagagawa niya. Pero anya ang kanyang asawa na si Kat, katulad lang ni Jennifer na ayaw sa ganitong setup. Pwede ba daw mag-swap ng asawa? Pero nahirapan si Carrie dahil alam niya na hindi papayag si Kat. Kaya nagdesisyon sila na kaya at pwede pa ring maisakatuparan ng lahat sa pamamagitan ng paglagay ng drogas sa kanilang inumin. Dito na sila Carrie at Jacob nagsimulang bumuo ng isang mas sistematiko at organisadong paraan ng pang-aabuso. Kung dati ay kung ano-ano lang ang ginagamit ni Jacob na patulugin ng asawa, sa pagkakataong ito ay gumamit na sila ng Dormicum, isang uri ng benzodiazepine. Ang gamot na ito ay kilala sa sobrang bilis ng epekto. Ang gamot na ito ay may sedative effect at mawala ng malay at magigising na walang maalala. Ang mas nakakatakot pa, ang Dormicum ay madaling matunaw sa tubig. Walang amoy, walang kulay at walang lasa. Dahil sa mga katangiang ito, naging perpekto itong sandata para sa kanilang plano at isang mapanganib na date rape drug na maging susi sa paglapastangan nila kay Jennifer at Kat na hindi mamamalayan ng mga ito. Ang gamot na ito ay mabilis na ma-metabolize at nawawala sa sistema sa loob lang ng isang araw. Kung kaya't naman, sadyang mahirap itong matuntun sa anumang investigasyon ng pulisya. Pero higit sa pagtatago ng ebidensya, ang ginagawa ni Jacob at Carrie ay isang laro ng kamatayan. Sobrang reckless ang paghahalo ng sedative sa alcohol, isang kombinasyon na nakakamatay
pagkakamatay. Ayon sa mga eksperto, ang paghahalo ng alcohol sa ganitong uri ng gamot ay nagpapataas ng panganib ng oversedation. Maaari itong maging sanhi ng paghinto ng paghinga na mauwi sa kakulangan ng oxygen sa dugo at permanenteng brain damage. Dahil ang isang taong nasa ilalim ng ganitong gamot ay walang anumang malay, pero para kay Jacob at Carrie, ang paggamit ng Dormicum ay prepekto dahil paggising ng kanilang mga asawa, wala silang maaalala. Sa bawat baso ng wine na ibinibigay ni na Jacob at Carrie kina Jennifer at Kat, hindi lang nila ninanakaw ang dignidad ng kanilang mga asawa. Itinataya rin nila ang buhay ng mga ito sa bawat sandali. Dito na pumasok sa eksena si Carrie. Matapos niyang patulugin si Kat, inimbitahan niya si Jacob sa kanilang bahay. Pinanonood ni Carrie habang kinakayod ni Jacob ang asawa niyang si Kat. Dito, si Jacob ay hindi na lang basta tagapanood. Naging aktibong tagalapastangan na rin siya habang kumukuha pa rin ng mga litrato at video. Gusto ni Jacob na mas marami pang lalaki ang gumawa nito kay Jennifer, habang siya naman ang gagawa nito sa mga asawa ng ibang lalaki. Ang mga halimaw na ito ay nagkasundo na wasakin ang dangal, isipan at emosyon ng mga taong dapat ay pinoprotektahan nila. Sa huli, si Carrie naman ang gumawa noon kay Jennifer. Hindi kapani-paniwala na nakaramdam sila na kahit katiting na pagsisisi. Kahit pa humagulhol o magmamakaawa sila ngayon, mahirap paniwalaan ang kanilang guilt. Umabot pa sa punto na diritsahang hiniling ni Jacob na siya naman ang mag-alipusta sa dating asawa ni Mel, ang lalaking nauna nang kumayod kay Jennifer na nakilala rin niya sa mundo ng Sammy Boy. Pagkatapos tulungan ni Jacob si Mel na babuyin ang sarili niyang asawa, ang tanging nasabi ni Jacob ay, "Ako naman." Ang problema, sabi ni Mel, nahiwalay na sila ng kanyang ex-wife na si Melody. Pero kasama pa rin niya itong nakatira. Pero wala nang pag-asawa ang namagitan sa kanila. Ang sabi ni Jacob kay Mel na hindi naman kailangan na asawa mo pa rin siya para alipustahin niya ito. Gusto ni Jacob ng sobrang twisted na tit for tat. Binigyan kita ng isa, bigyan mo rin ako ng isa. Pinatulog nila si Melody gamit ang gamot na Dormicum at kahit bumubulong-bulong pa ito bago mawala ng malay, hindi sila tumigil. Tinulungan pa ni Mel ang dati niyang asawa na maayos ang pwesto para lang mas madaling magawa ni Jacob ang pang-aabuso sa kanya. Siniguro rin nilang makuhana ng maraming litrato at video ang bawat sandali ng iyon. Hindi na rin kailangan ang manual na pagkuha ng litrato dahil bago pa man dumating si Mel at Melody, naikabit na ni Jacob ang mga lihim na kamera sa paligid. Ini-livestream niya ang buong pang-aabuso para mapanood ng kanilang mga bodies sa Sammy Boy. Hindi ito bukas sa lahat dahil kailangan ng password para makapasok, pero marami pa ring miyembro ang naging saksi sa krimeng ginagawa nila sa gabing iyon. Pagkatapos nilang matapos, kinuha ni Jacob ang underwear ni Melody para ibigay ito bilang regalo sa isa sa mga lalaki sa kung sino ang maswerteng mapili na imbitahan niya sa grupo. At gaya ng dati ng nakasanayan, nag-post ulit si Jacob sa thread. Maraming sumagot sa post niya, kaya sobrang enjoy si Jacob. Patuloy siyang nagpo-post ng videos at photos ng asawa niya na nilapastangan ng ibang lalaki. Naglalagay pa sila ng maliit na caption sa mga photos at videos. Si Carrie halimbawa magpapadala ng video kay Jacob kung saan si Jacob ang kumakayod kay Katrina, ang asawa ni Carrie, at itusulat niya sa caption na, "It would be nice if you managed to knock up my wife, Katrina." Kaya hindi lang mga lalaki mula sa internet ang pinapapunta ni Jacob sa kanilang family home kapag wala naman ang asawa niya at nasa work trip, samot-saring babae naman ang pinapapunta niya sa kanilang tahanan na i-drug at lapastangin. Lahat nangyayari sa loob ng kanilang family home kung saan sila nagpapalaki ng 4 na anak na babae. Matapos nilang nakawin ang karapatan ng kanilang may bahay sa sarili nilang katawan at dignidad, may mas madilim pa silang balak, ang ideya na mabuntis ito ng mismong taong kumakayod sa kanila. Habang nagpaplano silang magpapasok pa na mas maraming lalaki, tinatawag ng mga lalaking ito ang kanilang mga asawa sa mga mapanlait at nakakainsultong termino. Meron silang karumal-dumal na pantasya na mabuntis ang kanilang mga asawa gamit ang DNA ng mga estrangherong iimbitahan nila. Si Jacob, gaya ng sinasabi ko, ay may 4 na anak na babae. Pero detalyado niyang pinag-uusapan kay Oliver kung paano dapat pumunta si Oliver para pagsamantalahin niya si Jennifer sa kwarto ng mga bata habang natutulog ang mga ito. Sa loob ng madidilim na threads ng Sammy Boy, walang pakundangan ang naging usapan nila ni Jacob at ng iba pa niyang bros. Doon, hindi na asawa ang
ang turing nila kina Jennifer, Katrina at Melody, kundi mga ari-arian na lamang na maaari nilang paglaruan at ipamigay sa sinumang miyembro ng forum. Puno ang kanilang mga post ng mga mapanlait na salita at mga insulting terms na nagpapababa sa pagkatao ng kanilang mga asawa. Sabi ni Jacob sa isa sa kanyang mga reply, hindi nila tayo maiisahan. Akala nila kontrolado nila ang buhay nila, pero ang totoo, tayo ang may hawak sa bawat kilos nila habang tulog sila. Para lang silang mga gamit sa bahay na pwede nating ipagamit sa iba kapag gusto natin. Pinagtawanan nila ang kawalang malay ng kanilang mga asawa. Nagyayabang na sila ang mastermind sa likod ng bawat gabi ng pang-aabuso. At ipinagmamalaki ang mga babaeng ito ay walang laban sa kanilang organisadong panloloko. Sa birthday dinner ni Nolan, isa pang lalaki ang sumali at nag-assault kay Jennifer. Nagpadala si Jacob ng picture kung saan kinayod ni Nolan si Jennifer at sinulat sa caption, "Happy birthday, I will always be knocked out waiting for you in bed. From your Jennifer." Ninakaw din ni Jacob ang mga damit at underwear ng sarili niyang asawa para ibigay kay Nolan bilang souvenir o alaala ng ginawa nila. Sa mundong binuo ng mga lalaking ito, ang mga asawa nila ay turing na lamang na mga gamit na walang kalaban-laban. Isang gabi, may nakaplano na namang estranghero mula sa internet na papunta sa kanilang bahay para pagsamantalahan si Jennifer. Pero sa pagkakataong ito ay hindi naging madali ang lahat para kay Jacob dahil masama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Paulit-ulit na tumanggi si Jennifer na inaalok ng wine ni Jacob at nagtataka kung bakit tila pinipilit nito ang baso sa kanya gayong may sakit siya. Sa huli, nakuha ni Jacob ang loob ni Jennifer sa pamamagitan ng pagpapakita ng huwad na pag-aalala at simpatiya. Nagpanggap si Jacob na isang maalagang asawa. Inayos niya ang higaan ni Jennifer at sinubukang kukuha lang siya ng gamot para gumaan ang pakiramdam nito. Bumalik siya na may dalang isang tableta at baso ng tubig. Sa isip ni Jennifer, wala siyang dahilan para magduda. Maraming beses na siya nakatanggap ng gamot mula sa kanyang asawa. Mga simpleng painkiller tulad ng Advil. Kaya uminom siya ng may buong tiwala. Hindi niya alam na ang gamot na ibinigay ng taong pinaka-inaasahan niya nang mag-alaga sa kanya ay ang mismong bagay na gagamitin para tuluyan siyang mawala ng malay at malapastangan muli. Sa halip na makapagpahinga dahil sa sakit, ang gabing iyon ay naging isa na namang yugto ng pagtataksil. Matapos mainom ang gamot na ibinigay ni Jacob, nawala ng malay si Jennifer at doon na isinagawa ang nakaplano ng pagsasamantala. Habang nilalapastangan si Jennifer ng lalaking galing sa internet, nananatili lang sa tabi si Jacob, hindi para protektahan ang asawa, kundi para panuurin at i-record ang bawat sandali ng pang-aabuso gamit ang kanyang camera. Ang bawat kuha at bawat anggulo ng video ay naging patunay ng kanyang kawalan ng dangal bilang asawa at ama ng kanilang 4 na anak. Noong unang araw ng January 2020, isang bagong taon na dapat sana ay puno ng pag-asa, tuluyang gumuho ang mundo ni Jennifer. Napansin niyang nakatulog si Jacob habang may pinapanood sa kanyang cellphone. Sa hangaring makatulong, kinuha ni Jennifer ang phone para patayin ang video. Ngunit isang mensahe mula sa Skype ang biglang sumulpot mula sa isang hindi kilalang username. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ang chat log at doon ay parang sinampal siya ng mga salitang tumalon mula sa screen. Nagsimulang magpanik ang kanyang puso habang binabasa ang usapan ng mga lalaking humahamak sa kanilang mag-asawa. Tinatawag silang mga tanga at nagpaplano kung kailan muli silang sasalakayin. Sa bawat scroll niyang paitaas, tumambad ang mga litratong hindi niya maipaliwanag, mga larawan niya mismo. Noong una, pilit itinatanggi ng kanyang isip ang nakikita. Maaari kayang deepfake lang ang mga ito? Wala siyang maalala na kumuha siya ng ganong mga litrato. Pero habang tinitigan niya ang screen, unti-unting naglaho ang pag-aalinlangan. Siya talaga iyon. Hubad, nakapiring ang mga mata at nahiga sa sarili nilang kama. Kitang-kita ang pamilyar na disenyo ng kanilang bedsheets at ang kanyang paboritong unan. Sa isang partikular na larawan, nakapiring ang kanyang mukha habang may 2 estrangherong lalaki ang kumakayod sa kanya. Mabilis siyang nag-scroll at nagbasa at doon ay naging malinaw ang lahat. Ang chat ay sa pagitan ni Carrie at Jacob. Detalyado nilang pinag-uusapan kung paano siya nilalason, pinatutulog at pinagsasamantalahan habang wala siyang malay. Sa tindi ng galit at sakit, sinampal ni Jennifer si Jacob ng napakalakas upang magising ito. Isinaksak niya ang cellphone sa mukha ng asawa at hinihingi ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung sino ang mga lalaking nasa usapan, kailan nagsimula
nila ang lahat at sino ang kumuha ng mga litratong iyon. Sa pagkakataong iyon, mabilis na umamin si Jacob, ngunit hindi ang buong katotohanan. Ipinasa niya ang sisi kay Carrie na tila ito lang ang gumawa ng krimen habang siya ay nanonood. Hindi tumitigil si Jennifer. Pinuwersa niya si Jacob na dalhin siya sa bahay ni Carrie upang kumprontahin ito ng mukhaan. Sa loob ng bahay ni Carrie, hinarap ni Jennifer ang dalawang lalaking pinagkatiwalaan niya. Doon tila may basang sisiw na lumuluhod at nagmamakaawa ang dalawa. Humingi ng tawad at pag-unawa. Sinubukan pa nilang palabasin na isang beses lang itong nangyari. Isang pagkakamali lang daw ng wife swapping matapos ang panlalason. Ngunit hindi alam ng dalawang lalaki na ang malaswang pantasya ng kanilang 8 taong sikreto ay nagsimula ng mahawi. Matapos ang komprontasyon, umamin si Carrie sa paglapastangan kay Jennifer habang inamin naman ni Jacob ang ginawa niya kay Katrina. Sinubukan nilang maliitin ang kanilang krimen sa pagsabing isa lamang itong stupid fantasy at isang pagkakamaling hindi na mauulit dahil sa labis nilang pagsisisi. Ngunit para kay Jennifer, hindi sapat ang mga luhang iyon. Noong ikalawa ng January 2020, nagtungo siya sa pulisya upang formal na magsumbong at doon na nagsimulang mabuo ang isang larawang mas madilim pa sa kanyang inaakala. Sa pag-usad ng investigasyon, lumabas ang mga detalyadong plano hindi lang para sa panandaliang aliw, kundi pati na rin ang balak na sadyang mabuntis ang mga asawa nila ng ibang lalaki. Halos bawat insidente ay may kalakip na dokumentasyon, mga litrato at video na nagsisilbing ebidensya ng kanilang kataksilan. Natuklasan din ni Jennifer ang pinakamasakit na bahagi, ang kanilang silid tulugan na itinuturing niyang banal na lugar ay ginamit ni Jacob bilang entablado para sa mga live stream na pinapalabas ng direkta sa kanilang mga bodies online. Naalala ni Jennifer kung gaano kadalas mag-initiate ng intimacy si Jacob halos tuwing ikalawang araw. Ngayon ay malinaw na sa kanya na hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi para sa magkaroon ng material sa kanyang mga live stream. Naalala rin niya ang mga panahong palaging nakatutok si Jacob sa malalaswang video tuwing may libreng oras at ang isang insidente kung saan nahuli niya itong may kausap sa telepono habang sila ay nagsisiping sa kama. Noong una ay pinalipas na ito bilang isang aksidenteng bot dial, ngunit ang katotohanan ay sadyang ginawa iyon ni Jacob upang marinig ng kanyang kaibigan ang bawat tunog ng kanilang pagsisiping. Sa loob ng 8 mahabang taon, ang lalaking pinangakuan siyang protektahan ay siya palang mastermind na mag-fantasize at nag-coordinate ng napakaraming assault laban sa kanya. Sa ilalim ng panliling lang ni Jacob, naging biktima siya ni Oliver, Mel, Lloyd, Harry at Nolan. Mga lalaking itinuturing ni Jacob na kaibigan kapalit ng dangal ng sarili niyang asawa. Ang mga ebidensya ng pang-aabuso, ang mga litrato at video ng bawat assault kay Jennifer ay kumalat sa internet at ibinahagi sa hindi mabilang ng mga estrangherong tanging ang Diyos na lamang ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nakapanood sa paglapastangan sa kanyang dangal. Sa loob ng 8 taon, nabuhay sina Jennifer at Katrina sa isang kasinungalingang binuo ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Ang kanilang sariling asawa, sina Jacob at Carrie, ang nagsisilbing mga arkitekto ng kanilang paghihirap gamit ang mapanganib na gamot na Dormicum at ang madilim na sulok ng Sammy Boy Forum. Ginawa nilang kalakal ang dangal ng kanilang mga asawa, pinagpalit sa mga estrangherong sina Oliver, Matt, Carrie at Nolan para sa sarili nilang baluktot na kasiyahan. Nagtapos ang lahat noong January 1, 2020 nang ang isang simpleng mensahe sa Skype ay nagbukas ng pinto sa katotohanan. Ang tapang ni Jennifer na harapin si Jacob at pilitin itong aminin ang lahat ang naging mitsa ng pagbagsak ng kanilang grupo. Noong January 3, 2020, ang rehas ng kulungan ay nagsimulang sumara para kina Jacob at Carrie, habang ang mga digital na ebidensya ay unti-unting nagturo sa iba pang mga kasabwat. Sa loob ng 5 taon ng legal process mula taong 2020 hanggang taong 2025, hindi nagbulag-bulagan ang korte ng Singapore. Ang bawat isa sa mga lalaki ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Si Jacob na utak o ang main culprit na nakipagsabwatan sa 5 lalaki upang gahasain ang kanyang asawa at pakikipagsabwatan sa 2 pang lalaki upang gahasain ang kani-kanilang mga asawa o dating asawa, siya ay humarap sa pinakamaraming sakdal na may kabuuang 17 offenses ang naging basihan ng kanyang sentensya. Napatunayan ng
korte na ang nasasakdal ang nagsilbing mastermind o utak ng mga operasyon. Siya ang nagbigay ng mga impormasyon, nagsupply ng gamot o sedatives at nag-organisa ng mga pagkakataon upang maisagawa ang mga karumaldumal na aktibidad habang ang mga biktima ay walang malay. Napatunayan ng korte na ang nasasakdal ang nagsilbing mastermind o utak ng mga operasyon. Siya ang nagbigay ng mga impormasyon, nagsupply ng gamot o sedatives at nag-organisa ng mga pagkakataon upang maisagawa ang mga karumaldumal na aktibidad habang ang mga biktima ay walang malay. Si Jacob ay kabuuang 17 offenses na kahit tumapila pa siya para sa mas mababang parusa ay binasura kaagad ng korte. Siya ay makukulong ng 29 years at ang maximum judicial caning ang parusang pisikal na strokes ng yantok. Samantalang si Oliver ay pinarusahan ng 13 years of imprisonment nitong December 2025 ay idinagdag ang parusang 12-stroke na caning para sa pagpakalat ng mga video at additional na 8 weeks na pagkakakulong. Samantalang si Carrie, Mel at Nulan ay napatawan ng 13.5 hanggang 22 years na pagkakakulong at 12 strokes of caning. Si Lloyd na lagpas na sa 50 years old ay exempted sa caning pero makukulong pa rin siya ng 13 to 22 years. Sa Singapore, ang judicial caning o pagpalo ng yantok ay isa sa mga pinakakontrobersyal at kinatatakutang parusa. Ito ay hindi lamang isang pisikal na parusa kundi isang paraan ng gobyerno upang maghasik ng takot sa mga kriminal at mapanatili ang disiplina sa bansa. Ang yantok na ginagamit ay gawa sa ratan. Ito ay ibinababad sa tubig bago gamitin upang maging flexible at hindi madaling mabali at nilalagyan din ng disinfectant upang maiwasan ang impeksyon sa sugat ng mga preso. Ito ay para lamang sa mga lalaki na ang edad ay mula 18 hanggang 50 years old. Ibinibigay ang caning sa mga serious offenses o mabibigat na krimen kabilang ang panggagahasa at sexual assault kagaya ng kaso ni Jacob at Oliver, robbery o pagnanakaw, drug trafficking, vandalism at overstaying sa visa ng may mahigit 90 days.